Praise the Lord. Ang galing. Very powerful, Boss Manny. Beautiful. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. It's good to see you all. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, I am inviting you to open with me to the book of John, chapter 20. Encouragement from the empty tomb. Yun po ang atin pong mensahe this morning. Text taken from John chapter 20 verses 1 to 9. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Early on the first day of the week, it was still dark. Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came in along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in the place separate from the linen. Verse 8, finally the other disciple who had reached the tomb first went also inside. He saw and believed. They did not yet understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa very powerful story na amin pong binasa this morning about the resurrection of Jesus Christ. Panginoon, ito pong mensaheng ito ang pinakapundasyon ng aming pananampalataya at pag-asa. Kaya po tulungan mo kami, Panginoon, na once again sa aming mga puso ay ma-celebrate namin ang dakilang gawa na Kristo sa aming mga buhay. Bless us all. Give us an open heart and open mind. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Kung inyo pong babalikan ang kabuuan ng story ng Passion Week, nagsimula po ito last Sunday sa tinatawag na Palm Sunday. Palm Sunday, mga kapatid, ay panahon na kung saan si Kristo ay pumasok sa city of Jerusalem. At siya po ay winelcome ng mga tao. I mean, you're talking about the whole city. Winelcome nila si Jesus, na sila'y nagwawagayway ng palaspas at naglalagay ng kanilang mga balabal sa kanyang dadaanan. At siya po ay nakasakay sa donkey. Mga kapatid, hindi po siya strange na scenery sa kasaysayan, sapagkat lahat po ng mga conquerors na papasok sa isang conquered city, they come riding in horses. Ang sinasakyan po ng mga conquerors ay kabayo. Pero si Kristo po ay kakaiba. Ang kanyang sinakyan ay asno o donkey. Why? Sapagkat yan po ay isang prophecy in the Old Testament, na ang sinasabi po doon sa Book of Micah, na narito dumadating ang tagapagligtas riding in a donkey. Now, Jesus did not come to be conqueror. Jesus came to be Savior. Yung po pagkakaiba. Kaya po maraming mga tao nung panahong iyon ay meron silang tinatawag na disillusionment. Meron po silang disillusion. Ibig sabihin, hindi po nagmamatch yung kanilang expectation sa misyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sila nagwawagayway, Hosanna, Hosanna to the Son of David, blessed is He that comes in the name of the Lord. Kaya po sila nagsa-celebrate, ay iniisip nila, eto na, dumating na ang magliligtas sa atin.
sa oppression ng Roman Empire. Palalayain niya tayo at matatatag ang Kingdom of Israel. Yun po yung wrong expectation. And Jesus did not come to fulfill their expectation, but Jesus came to fulfill the will of God. And the will of God is to redeem the world through sacrifice. Maliwanag po kasi ang sinasabi sa Biblia, walang kapatawaran ng kasalanan malibang may pagbububog ng dugo. There is no forgiveness of sin without the shedding of the blood. The only way na ang mga kasalanan ng buong sanlibutan ay mahuhugasan ay sa pamamagitan ng sacrifice. At sinabi po ni John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So mga kapatid, si Jesus Christ ay handog, hain, natupa. At ang kanyang kamatayan ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. There is no other way. Then and now, it's still Jesus. The sacrifice of Jesus. Kaya po mga kapatid, ang nangyari nung crucifixion, Friday, ay ipinakita yung nag-shift ang opinion ng mga tao. Kasi po yung mga taong nagsabi, Hosanna, Hosanna to the Son of David, yung nagwawagayway ng palaspas, yun din po yung mga tao na nagsisigaw. Ano po sinisigaw nila nung Friday? Crucify Him! Crucify Him! Same people! You know why? Sapagkat nakita nila na si Jesus is not the Messiah they are expecting. Not the Messiah they're expecting. Nangyayari po yan, mga kapatid, sa eleksyon. Mabanggit ko lang. Nung nagkakampanya sila, iboto nyo, siya ang magbabago ng Pilipinas, siya ang magliligtas sa atin. Yan. Yan ang pangako. Ngayon po, nung naupo na, nakita nila, ay, hindi naman pala siya. Iba mo, no? Hindi naman pala niya ginagawa. Wala pala siyang kakayahan. So ngayon, nagrarally sila. Ibagsak. Eh, kayo nga ang bumoto dyan eh. Binoto niyo yan, ngayon magrarally kayo. Ibagsak. Sapagkat yung kanilang expectation ay disappointed sila. Akala namin ililigtas mo kami. Akala namin makapangyarihan ka. Pero yung expectation na ay hindi naganap. Yun po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nung linggo ng Palm Sunday, they shout, welcome, pero po nung Holy Week, nung pong Friday, ipako siya sa krus, because Jesus did not come to fulfill their expectations, but to fulfill the will of God. Kaya nga po, hindi lamang po mga tao ang disappointed, mga kapatid, pati po yung kanyang mga alagad. Habang si Kristo po, Friday ng umaga, 9 o'clock, habang si Kristo po ay nakapako sa krus, isa lamang pong alagad ang naiwan doon. Ang pangalan niya ay si John. Siya lang naiwan doon. Kasama ni Mary, kasama ng mga kababaihan, the rest nagtago, the rest tumakas, the rest tumakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Nung sila po'y nagtakbuhan, sila po'y nangawala, they were afraid. Ang kanila pong fear ay baka sila hulihin din ng mga Romano, ng mga Hudyo. Baka sila ipako din sa krus. So nagtago silang lahat. Ang matapang lang na naiwan ay si John. So imagine niyo po, mga kapatid, alam niyo yung mga alagad, nagtatalo-talo yan. Sino ang pinakamagaling sa atin? In fact, lumapit po si James and John at sinabi, Panginoon, pwede po ba pag naghahari ka na, isa sa amin uupo sa kanan, isa sa kaliwa? Yun ang pinagtatalunan nila. Akala nila si Kristo ay magtatayo ng kahariang panglupa.
Akala nila si Kristo ay maghahari at wawasakin ang Roman Empire. Kaya sila nag-aaway-away. Sino ang uupo sa kanan? Sino ang uupo sa kaliwa? Pero sinabi ni Kristo, hindi nyo alam ang iniisip nyo. Hindi nyo alam ang hinihingi nyo. Kaya nyo bang batahin ang paghihirap na babatahin ng anak ng Diyos? Ang sabi nila, kaya po namin. In fact, sinabi nga ni Pedro, Panginoon, kahit mamatay, sasamahan kita. Kahit ikamatay ko, sasamahan kita. Sinabi ni Kristo sa kanya, ngayon din, ay pagtilaok ng manok, itatatwa mo ko na hindi mo ako nakikilala. You will deny me 3 times that you don't even know me. So Friday, nung nakapako si Kristo sa krus, they are all afraid. They are all discouraged. They are all devastated. It's gone. It's finished. We're losers. We're losers. Sometimes, mga kapatid, ganyan ang damdamin ng iba sa atin. Kapag yung hinihiling mo sa Diyos, hindi mo makuha, para kang discouraged, para kang depressed, para kang hopeless. Kasi hindi mo nakuha yung gusto mo kay Lord. Ano ba ang gusto ng marami sa atin na makuha kay Lord? Kaya nga po, dangerous yung tinatawag na prosperity gospel. That's dangerous. You know why? Kasi sineset up mo yung mga tao for big disappointment. Ipapangako mo, pag ikay sumampalataya kay Lord, mawawala lahat ng problema mo. Pag ikay sumampalataya kay Lord, hilingin mo kahit anong ibibigay sa'yo. Magko-quote pa ng verse. Magko-quote ng verse out of context. So yung tao, yung mananampalataya, talagang excited siya. Oh, Panginoon, gusto ko po bigyan mo ko ng magarang sasakyan. In Jesus' name, you name it, you claim it, it's yours. Yun po ibig sabihin ng prosperity gospel. Lord, payamanin mo po ako. Gawin mo akong sikat. Gawin mo akong makapangyarihan. And yet, pag hindi nangyari, they are all disappointed with God. Yun po ang damdamin ng mga alagad nung araw ng Friday. Habang si Kristo ay nakapako sa krus. Araw po ng Sabado, ano po ang nangyari sa kanila? Tumahimik na po ang buong city of Jerusalem. Wala na si Jesus doon sa krus kasi po kailangan siyang ibaba mula sa krus bago magdilim. Sapagkat the following day, Saturday, is Sabbath. Kaya po minadali, ibinaba nila si Jesus, ibinalot nila sa linen cloth o yung kayo na pangburol, ibinalot nila si Jesus. Sa katawan at sa ulo, binalutan nila. Linen, grave cloth ang tawag. Mabilisan, siya po'y inilibing sa isang borrowed tomb. Hiniram lang. Yung pong tomb na yon ay kay Joseph of Arimathea. Isang believer na Jewish leader. Isang Pharisee. Hiniram lang. Ipinasok siya doon. At tinakpan ang butas. Alam niyo po nung araw, ang mga libingan sa Jerusalem mostly ay kuweba o cave. Na mayroon pong butas, ipapasok mo yung patay, tapos po mayroong bato na bilog na igugulong mo para siya takpan. Na hindi po basta-basta maigugulong ng 1 o 2 tao lamang. It will take several people para maigulong mo yung bato. Ganon din po yung pinaglibingan kay Lazarus. Meron ding bato, gugulungin. Kay Kristo ganon din. So nandun siya the whole Saturday. Everything is quiet, but the disciples were all devastated, hurting, lost, confused. Why? Sapagkat, ang sabi po ng Biblia, sapagkat hindi nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. So mga kapatid, it's possible na hindi natin nauunawaan ang mga salita ng Diyos. Sabihin niyo po, hindi nauunawaan. Yan. Kaya po maganda yung nag-aaral. Kasi baka mamaya binabasa mo lang, hindi mo nauunawaan. Baka mamaya minememorize mo lang, hindi mo nauunawaan. Ang mga alagad kasama ni Kristo for 3 years and yet hindi nila nauunawaan ang mga salita ng Diyos. The truth is, maraming beses sinabi ni Kristo na ako'y naparito upang iligtas ang sanlibutan. Na ako'y naparito upang tubusin ang sanlibutan. That I will die.
In fact, sinabi niya, I tell you this now so that when it happens, you will not be discouraged and you believe in me. And yet, sa kabila ng mga salita ni Jesus, hindi nila nauunawaan ang kanyang mga salita. And therefore, dahil hindi nila nauunawaan, they are confused. They are lost. Mga kapatid, it happens a lot. Kaya po dapat ay unawain natin, hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu. Lord God, please, hayaan mong maunawaan ko ang iyong mga salita. That's what we need to do. Para hindi tayo nadi-disappoint, para hindi tayo nadi-discourage, para hindi tayo na-devastate. God, help me to understand the Word of God. Isa po sa mga sermon na lagi ko pong nagagamit sa funeral service. And alam niyo po, bilang pastor, isa yon sa mga malulungkot na mga seremonya na aking ginagawa, yung funeral service. Isa po sa kwento ay yung kwento galing po sa buhay ni King David. Si King David ay may anak kay Bathsheba na sinabi ng Panginoon, ang anak mo ay mamamatay. Sinabi yan sa pamamagitan ni Nathan. So, ang ginawa po ni King David, siya po ay nag-ayuno. Siya po ay nag-fasting. Siya po ay nagpatira pa sa lupa for 1 whole week. Listen, 1 whole week. Hindi siya kumakain. Nagpa-fasting siya. At siya po ay dumapa sa lupa. Hindi po siya nagpapaabala sa kanino man. Nandun na siya nananalangin for 7 days na nag-aayuno, nananalangin at walang tigil na naghihingi ng kahabagan ng Diyos. Nagkasakit po yung bata. After 1 week, yung pong bata ay namatay. Nagbubulungan yung kanyang mga tauhan sa palasyo. Nakita ni David na nagbubulungan yung kanyang mga tauhan sa palasyo at tinanong niya, namatay na ba ang bata? Sabi nila, opo, kamahalan, namatay na po ang inyong anak. Alam niyo po ginawa ni King David? Siya po ay tumayo sa kanyang pagkakadapa sa lupa. Siya po'y umuwi ng bahay. Siya po'y nagligo at nagbihis at kumain. Pagkatapos po, siya nagpunta sa templo at sumamba sa Diyos. So yung pong mga tauhan niya parang naguguluhan at sinabi sa kanya, kamahalan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung ang bata po ay may sakit, kayo po hindi maabala at hindi kayo mapahinto, hindi kayo ma-comfort at kayo nananalangin at nagsusumamo sa Diyos. Akala namin ngayong namatay ang bata, lalo kayong madedepress, lalo kayong madidiscourage, lalo kayong magiging malala ang inyong kalagayan, ang inyong damdamin. Sumagot po si David at sinabi sa kanya, nung nabubuhay pa ang bata, ako'y nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na baka sakaling siya ay mahabag sa akin. Kaya siya nag-fasting ng 1 week. Humiga siya sa lupa for 1 week. Sumasamo siya sa Diyos. Nagmamakaawa sa Diyos. Because God is a God of compassion. God is a God of mercy. God is a God of love. At ang sabi po ng Panginoon, let your request be made known to God. Lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal, kayong nabibigatan. So yun po ang ginawa ni David. Nagmakaawa siya sa kahabagan ng Diyos. Pero alam niyo po si King David, sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, sa kanyang puso, nandun po yung pananampalataya na alam ng Diyos kung ano ang mabuti. In fact, si Jesus, sa kanyang panalangin sa hardin ng Gethsemane, sinabi niya, not my will, but your will be done.
Ang panalangin ay hindi para ipilit mo yung gusto mo sa Diyos. No. Ang panalangin ay hindi para persahin mo ang Diyos na gawin yung gusto mo. No. Ang panalangin po ay pagsusuko ng ating mga pananampalataya, ng ating mga sarili sa Diyos. God, thy will be done. That's the ultimate prayer of surrender. That's the ultimate prayer of trust. God, thy will be done. Yung hindi mo na ipipilit yung gusto mo. Na hindi ka na magbabargain sa Diyos. Na hindi ka na magagalit sa Diyos. Thy will be done. Kausap ko po Sister Mercy kanina. Kinukumusta ko po si Dayan. Kung si Dayan po ay nanonood at saka si Ariel. Alam niyo po, si Ariel ay dumaan po sa napakaraming mabibigat na pagsubok. Una po, namatay yung kanyang kapatid. Hindi po natagalan ay namatay ang kanyang tatay. Ito po, nakaraan lang linggo ata, namatay naman ang kanyang nanay. It's very difficult to process that. Sa kabila ng iyong pananampalataya, sa kabila ng iyong panalangin, sa kabila ng iyong paghanap sa Diyos, panalangin sa Diyos, pag-iyak sa Diyos, you do not understand. They still did not understand many things we do not understand. Kaya po gusto ko yung song ni Boss Mandy, yung trust His heart. If you cannot see His hands, you trust His heart. Because God is good and He is good all the time. Hindi niya gagawin yung bagay na makasasama sa atin. Magtiwala ka that God is good. Magtiwala ka that God wants the best for you. Kinukumusta po ako ni Chairman kanina kung kami nakauwi ng Nueva Ecija. Sabi ko sa kanya, Chairman, hindi po kami nakauwi kasi I have a sister who is very sick. She has been in the hospital for 2 weeks straight. Pagkatapos po, inuwi namin ang bahay, but still so sick. So, dinala namin uli sa ospital. And sa ospital po siya ay kailangang idala sa ICU. Sapagkat ang kanya pong kalagayan ay deteriorating very fast. And I was praying to God. And I asked churches, yung mga kapatiran namin sa Cavite, sila Pastor Ray Garcia, and I'm sure he's watching. Kasi po, Chairman, every Sunday yan, sinasabi niya sa akin, Pastor, nanood kami nung Sunday, si Chairman ang speaker. Yan. Favorite nila si Chairman. Hindi na po sila nagsisimba sa church, dyan na sila nagsisimba sa Good Neighbor. In fact, sabi niya, Pastor, nung nakaraang Sunday, communion, sumabay kami sa communion. So, lahat po kami doon. Lahat ng mga taga-school, lahat ng mga taga-church. We prayed for my sister. I believe in the power of prayer. I believe in the power of God to heal. I believe in miracles. I believe in the power of God. 100% with all my heart. Kaya po pag may nagpapapray sa akin, hindi ako nag-hesitate to pray in the name of Jesus. But God is not a genie. Hindi siya genie na parang si Aladdin and the magic lamp. You have 3 wishes. No, God is not a genie. God is Almighty God. God does exactly according to His purpose. So my sister po ay nilipat na namin sa San Lazaro kasi po hindi na kami malaki na ng bill namin sa private. Doon pala sa ospital ng pamangkin nyo, doon sa Tansa Medical, doon. Baka nga po doktor niya doon yun kasi internal med pala yung inyong pamangkin, internal med po yung kausap namin. Baka po yung pamangkin yung nakita namin doon.
So nilipat namin. And kagabi po, I was looking at her sa ICU. Nakatingin akong ganon. Hindi ako makatingin ng matagal. Kasi naaawa ako sa kanya. Hindi ko kayang tingnan. And my mother does not know. Because my mother has heart issue and we do not want her to worry. Sana hindi siya nanonood. But you know, mga kapatid, bilang pastor, I have seen a lot of stories like this. People na nananalangin sa Diyos, and yet God did not. God answered their prayers, but God did not answer their wish. Ako po naniniwala with all my heart na walang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos. 100%. Because that's what He says, call unto me and I will answer you. Call unto me and I will answer you. But God's answer is sometimes no. God's answer is sometimes wait. God's answer is sometimes yes. But how will you accept it when the answer of God is no? Magagalit ka ba sa Diyos? Magtatampo ka ba sa Diyos? Lalayo ka ba sa Diyos? Manlalamig ka ba sa Diyos? In fact, sinabi ni Kristo, kasi po nagsalita siya, nagturo siya. Maraming mga tao nag-uwian. Can you imagine? Nagtuturo si Kristo sa napakaraming mga tao. Nag-uwian yung mga tao. At ang sabi, sino naman makakagawa niya? Hirap. Ang natira yung 12. So tumingin sa 12, o kayo, aalis din ba kayo? Ano sagot ng 12? Saan po kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng buhay. So it's a choice. It's a choice. I hope to God na tayong lahat ay matutong sumampalataya at magtiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Sinabi nga po ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Sabihin niyo po, gain. Thank you. Death is not lost. Death is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. So habang ako po'y nabubuhay, mga kapatid, something I learned in the Bible, habang ako'y may buhay at may lakas at may panahon, maglilingkod ako kay Jesus. I've been serving Jesus for 40 years and I am excited to serve Jesus all the days of my life. Hindi naman po kami pinabayaan. Napakabait ng Diyos, hindi kami pinagkulang. Kung darating man po ang panahon na ako po ay kukuhanin o ang aking mahal sa buhay ay kukuhanin, ito po ay pakinabang, hindi po loss. Ito po ay pakinabang. Matuto mo lang sabihin, thy will be done. Kung Lord, kung ano kalooban mo, kung ano ang nais mo, kung ano ang layunin mo, that's the ultimate surrender to God. Pero pag lalabanan mo yung kalooban ng Diyos, ipipilit mo yung gusto mo. This morning po, na-invite namin ang aming pong sister-in-law na taga Marikina Heights. Salamat po at sa paunlak na siya'y nakapunta ngayon. May sakit lang yung kanyang mga anak kaya hindi nakasama. Kami po din ang kasama niya nung ang akin pong brother-in-law ay na-ospital. Na-ospital po yun sa St. Vincent. Nandun po kami nung siya'y nag-a-arrest. So nilagay siya sa life support. Tinakbo namin sa heart center. Kaming dalawa ni Mama nandun, magdamag kami doon. Walang uwian kami. Si Mama pumasok doon. Si Doktora Marie nandun lang din, nakabantay. Si Nes nandun lang din, nakabantay. Ako po nasa car. Nilalamok na ako doon sa car. Nung umaga na, sabi ni Doktora Marie, uwi na kayo, pahinga na kayo doon. So uwi muna kami. Pagdating namin sa bahay, hindi pa kami nakaligo lang ako konti, naka-breakfast. Tumatawag na si Marie, punta na kayo dito. Kasi po nag-a-arrest. Si Taba, nag-a-arrest siya. Taba ang tawag sa kanya, pero siya po ay Elgin Jr. kasi mataba, kaya Taba ang tawag sa kanya. Nag-a-arrest na siya. Bilisan nyo. Dumating po si Mama noon, wala na siya.
So iyakan na sila, iyakan and everything. In spite of all our prayers, in spite of all our trusts, in spite of everything struggle, we have to learn to say, it is well with my soul. Whatever my lot, you have taught me to say, it is well with my soul. I remember nung kami po'y nag-service kila Tina doon sa may Santa Cruz ba yun, Tina? Si Tina po, ano din to survivor din to, survivor sa kanyang puso at pananampalataya. Nawala yung sister niya, nawala yung brother niya, nawala yung mommy niya. Long ago, nawala yung daddy niya. So, Tina, you're all by yourself? You have a brother in US? You have, 2 na lang kayo, dalawa na lang sila. Mga kapatid, pag naranasan niyo yung nawalan ng mahal sa buhay, naranasan niyo yung then you realize, kailangan natin ng power of the resurrection to understand. So, meron pong 3 na akong gustong basahin sa inyo. Mami, para may aking notebook. Why the power of the resurrection is important. Christ's victory over grave brought encouragement sa atin. Sa akin. Number 1, because it gives us hope because Jesus is alive. Amen? Si Kristo po ay hindi patay. Meron na tayong kanta nung araw. God's not dead. He is alive. God's not dead. Meron nga po kaming kasabihan sa Nueva Ecija. Oy, huwag kayong layo na layo at patay ang Diyos ngayon. Pag daw po Biyernes at Sabado, patay ang Diyos. Kaya huwag kayo layo ng layo. Hindi po patay ang Diyos. Jesus is alive. And because Jesus is alive, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kasama natin ang Diyos. Jesus promised, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. Because Jesus is alive, you are never alone. So I would like to say to Neslin, nakasama natin this morning, I would like to say to Neslin, Neslin, you are never alone. Never. Ang hirap po kaya magpalaki ng 2 anak na nag-iisa. Hirap. But Neslin, you are never alone. Because Jesus is alive. And Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. That is the encouragement of the resurrection. Lakasan natin ang loob natin. Manampalataya tayo sapagkat because of the resurrection, Jesus is alive and Jesus is with you. I look at my sister and I know that Jesus is with her. I look at my family and I know that Jesus is with us. Whatever happens. Kasi right now po siya po'y naka-ventilator na. And we don't know, but we pray to God. Jesus is with us. That is an encouragement to us. Number 2, the empty tomb fills us with confidence. His resurrection is a guarantee of our salvation and eternal life. Jesus said, I am the resurrection and the life. If you believe in me, even though you die, you will live forever. So I know Elgin Jr. is with God forever. I know, mga kapatid, yung pong, isa pa po sa masakit sa aking kalooban na nandyan siya kanina, nawala na. Si Ralph is, alam niyo po, close ako sa pamilya ni Ralph eh. Nababagbag ako na naubos yung pamilya ni Ralph. Nawala si Ate Silang, nawala si Oren, nawala si Brother Pascual Udet, nawala si Sister Ellie, the whole
And sabi, God, it's so hard. But you know what? Ang atin pong confidence ay muling nabuhay si Kristo at iyon ay guarantee na tayo ay ligtas at tayo ay may buhay na walang hanggan. Isa po ang pledge ko sa simbahan natin sa Good Neighbor Christian Fellowship, and I'm telling this all to you. It's my pledge. Wag lang ako mauuna. Wag lang ako mauuna. Kasi ano po love na love ko si Chairman Sa totoo lang. He's a very good leader, and I just want to be there beside him. Pag may kasal, I'll be there. Pag may binyag, I'll be there. Pag may patay, I'll be there. Hindi ko naman, ako po kasi po syempre, marami po sa ating mga senior citizen, iniisip ko pa lang, natatakot na akong isipin. Kasi ilan po ba sa atin ng mga 80 years old? Pero lahat po tayo dadating doon Dadating tayo lahat doon. Inihahanda ko lang po kalooban ko na kung dumating tayo doon, handa tayo sa Panginoon. Amen? Wag lang po ako mauuna. Kasi pag ako nauna, baka na si chairman magseremonya sa atin. Pero yung po katiyakan, mga kapatid, the empty tomb of Jesus fills us with confidence na yung kanyang resurrection is a guarantee na meron tayong salvation. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Anak tayo ng Diyos, meron tayong salvation. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, ano man na mangyari. And number 3, the resurrection of Jesus brings encouragement because we know that everything He said is true and that He will keep His promises. Lahat ng pangako niya, tinupad niya. Walang nabali sa sinabi niya. Sabi niya, ako'y mamamatay, pero ako'y muling mabubuhay in 3 days. Sinabi niya sa mga tao, gibain niyo ang templong ito, itatayo ko in 3 days. He's not referring to the temple, He's referring to His body. In 3 days, He will rise again. Kaya nga mga kapatid, kung nagapi ni Jesus ang kamatayan, ano ang hindi niya magagapi sa ating mga buhay? Sinabi nga po sa aklat ng Romans, who shall separate us from the love of God? Death cannot separate us from the love of God. Persecution cannot separate us from the love of God. Suffering cannot separate us from the love of God. So dahil nabuhay na maguli si Kristo, mga kapatid, tatagan niyo ang inyong loob sapagkat walang nababali sa kanyang mga pangako. God will fulfill His plan and purpose in our lives. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Sabihin niyo po, mga kapatid, sa katabi niyo, may purpose si Lord. Thank you. Matanong nyo, bakit ba ako buhay pa? Abay, may purpose si Lord. Sabi nga ni Chairman, lagi ko pong binabanggit, bigyan nyo ng dahilan ng Diyos na kayo bigyan pa ng mahabang buhay. Kasi kung hindi kayo nagsisimba, bakit kayo bibigyan ni Lord ng mahabang buhay? Kung hindi kayo naglilingkod, bakit kayo bibigyan ng mahabang buhay? Give God a reason to give you a long life. Serve the Lord. Can you say amen? Yung po sinabi doon all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. May purpose po sa akin So maglilingkod ako ng buong sipag kasi may purpose si God sa akin. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, kayo ay magpakatibay, huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos sapagkat nalalaman ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Can you say amen? Yung pong pinapakain yung lugaw sa Loyola, hindi po nawawala ng kabuluhan. Yung pong kumain nun, nakalimutan na nila.
Yung pong mga pumila doon, nakalimutan nila. Pero si Lord, hindi niya nakakalimutan. You know why? Ang sabi ni Kristo, sa huling mga araw, tatawagin niya ang mga tao at tatayo sa kanyang harapan. Yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa. Sasabihin niya sa mga tupa, pumasok kayo, kayong pinagpala ng aking Ama, sapagkat ako ay nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y walang maisuot at ako'y inyong dinamitan. Ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, ako'y inyong tinulungan. At sinabi ng mga tao, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom na ikay aming pinakain? O nung pumila kayo doon sa Loyola, nagpakain kayo? Nakalista yung kay Lord. Kaya po kayo ng mga kabataan na nagpapakain doon, yun po ay nakalista kay Lord. Hindi po yun nawawala ng kabuluhan. Yung lahat ng inyong pagbibigay sa gawain ng Lord, nakalista po yan sa Panginoon. Yung po kayo nagbibigay ng pagkain sa mga kapatiran, nakalista po yan sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat sinabi niya, kailan ka namin nakita? Nagutong pinakain ka namin. Yung lahat ng ginawa nyo para sa maliit na ito, ginawa ninyo para sa akin. So mga kapatid, ngayong umaga, yun po ang ating encouragement. The resurrection gives you encouragement that number one, sapagkat siya'y muling nabuhay, siya'y buhay kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Number two, dahil siya'y muling nabuhay, alam natin, meron tayong guarantee na tayo'y ligtas at may buhay na walang hanggan. And number three, dahil siya'y muling nabuhay, mga kapatid, lang yung kanyang mga pangako, hindi mababali, hindi mawawala kabuluhan. Pwede po tayong manindigan sa kanyang mga pangako. Standing on the promises of God. You stand on the promises of God because the promises of God will never fail. Can you say amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kabila ng lahat ng aming pong pagsubok na hinaharap, problema na hinaharap, karamdaman na hinaharap. Meron kaming dakilang katiyakan na hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Diyos. Kailanman hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Sa panahon na kami nanghihina, sa panahon na kami, Panginoon, ay sumusuko, sa panahon na kami, Panginoon, ay nawawalan ng pag-asa, kasama namin ang Diyos. Sapagkat ikay muling nabuhay at kailanman hindi mo kami iiwanan sa aming pong mga pagsubok. Panginoon, salamat po sa iyong muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng katiyakan na kami ay may buhay na walang hanggan, na kami, Panginoon, ay may kaligtasan kay Kristo Jesus. Sapagkat siya'y namatay para sa amin at siya'y muling nabuhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na kailanman ang mga salita mo, ang mga pangako mo ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat ang pangako mo ay eternal and your words are eternal and your words will never fail. And that is the hope we cling on. Kumakapit kami sa mga pangako mong hindi magpe-fail. Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. God, in the midst of our pain, in the midst of our fears, in the midst of our brokenness, in the midst of our struggle, our hope is the promises of God. Our hope are the words of God. So strengthen us with your words today. Encourage us with your words today. And we will celebrate your resurrection and proclaim your resurrection because Jesus, you are our only hope. Bless us today, we pray. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you all.